Nagsimula ang palabas ng matuklasan ng isang grupo ng mga kidnapper na sinusubaybayan ng mga pulis ang malita na naglalaman ng ransom money. Kinuha nila ito para linlangin ang mga pulis. Nahati ang mga kidnapper sa dalawang grupo, ang isa ay kinukuha ang ransom mula sa train. Habang ang kabilang grupo ay may hawak na isang batang lalaki bilang hostage. Gayunpaman, ang kanilang plano ay naging bigo nang matagpuan ng mga pulis ang unang grupo at i-corner sila sa tren. Habang ang isang tiwaling pulis na nagngangalang Chang Ho ay nagbabala sa grupo na may hawak na bata tungkol sa pananambang ng mga pulis. Sa kabila ng babalang ito ay nananatili sila at hindi nababahala, dahil sa kanilang kasanayan sa pag-iwas sa pagpapatupad ng batas. Gaya ng inaasahan ang unang grupo sa tren ay nagawang malampasan ang mga pulis at makatakas. Kasunod ng kanilang pagtakas, bumalik ang mga kidnapper sa kanilang hideout sa isang liblib na bukid na matatagpuan sa kalaliman ng isang kagubatan. Binubuo ang grupong ito nina, Sok Tae ang mabagsik ngunit mapang-akit na pinuno. Si Kitty naman ay isang bihasang driver. Si Jin Song ay ang tagagawa ng plano, si Bong So ang bihasa sa baril, at So Dong Bang isang magaling na martial artist. Dahil sa hindi nila nakuha ang ransom, pinag-isipan nilang patayin ang bata. Gayunpaman, nagpa siya ang pinuno na iligtas ang buhay ng batang lalaki at itinalaga si Yang Ju para alagaan ang bata. Ang balita ng pagkabigo ng pulis na hulihin ang mga kidnapper ay mabilis na kumalat sa buong bansa, na umani ng atensyon. Sa madaling salita nang makalipas ang 14 na taon ay ninakawan ni Sok Tae at ng kanyang grupo ang isang magarbong bahay kung saan nagpapamasahe ang may-ari sa isang bulag. Nang tumanggi ang may-ari, kailangan nila itong patayin, sa pag-aakalang ang tagamasahe ay tunay na bulag hinayaan nila ito at tumakas dala ang kanilang mga ninakaw. Ang mga pulis, hindi nagtagal ay nadiskubre ang pagnanakaw at tinugis sila. Gayunpaman sila ay niloko ni Hua Yi isang miyembro ni Sok Tae. Lumalabas na si Hua Yi ay minsang dinukot ng mga kriminal na grupo ni Sok Tae. Sa halip na pumasok sa paaralan ay pinalaki nila ito ng kakaiba at natuto ng mga kasanayan mula sa kanila. Nakabalatayo siya bilang isang mag-aaral na tinulungan ni Hua Yi ang grupo para umiwas sa mga pulis. Sa kanyang pag-uwi, nakatagpo ni Hua Yi ang isang babae na nagngangalang Yu Qiang na nagtanong tungkol sa kanyang pangalan sa paaralan. Gayunpaman si Hua Yi ay nananatiling tahimik at binigyan lamang siya ng orange. Sa pag-uwi, si Hua Yi ay nakatanggap ng papuri mula sa kanyang 5 kasamahan para sa kanyang matagumpay na tungkulin sa operasyon. Sa kabila ng pagiging mga kriminal si Sok Tae at ang kanyang mga kasama ay tinatrato nila si Hua Yi ng mabait na itinuring nila siyang bilang sarili nilang anak. Si Yang Ju ay ginawa ang kanyang tungkulin sa pag-aalaga kay Hua Yi mula pa noong siya ay bata pa. Kahit na napalampas ni Hua Yi ang formal na pag-aaral ay nagbigay ang kanyang 5 itinuturing ama ng magkakaibang hanay ng mga kasanayan kabilang ang marksmanship. Bukod pa rito ay sinanay siya sa mga pisikal na aktibidad. Ngunit ang kanyang nakatagong talento ay nasa pagpinta. Isang araw ang isa sa mga membro ni Sok Tae ay nakatanggap ng isang gawain mula sa tiwaling pulis na si Chang Ho, na puksay ng isang pari. Dahil ang pari ay tumangging ibenta ang kanyang ari-arian sa isang negosyanteng nagngangalang Jin. Samantala ang mga pulis na nag-iimbestiga kay Sok Tae dahil sa kanilang pagnanakaw, ay natigil dahil ang tanging saksi ay isang bulag na lalaki. Upang masira ang deadlock isang pulis na nagngangalang Jung Min, upang tanungin ang bulag na lalaki sa isang hindi kinaugalian na paraan. Si Jung Min ay nakakuha ng isang maliit na bakas na napansin ng isang pabango. Nakahawig ng mga halaman ng cactus na humantong sa kanya upang maghinala na si Sok Tae at ang kanyang mga kasamahan ay nagpapatakbo ng isang tindahan na nagbebenta ng mga ornamental na halaman. Nang napagtantong may clue na ang mga pulis, si Chang Ho ay agad na ipinaalam ito sa grupo ni Sok Tae upang makapaghanda sila. Ang grupo ay nagplano ng isa pang krimen na minarkahan ang paglahok sa unang pagkakataon ni Hua Yi, kung saan siya ay naatasang kumitil sa unang pagkakataon at inatasan ni Sok Tae si Hua Yi na patayin ang bulag. Gayunpaman, dahil sa unang beses niya itong gagawin kinakabahan si Hua Yi na humantong sa pagkabigo ng kanyang misyon. Si Sok Tae ay hindi nag-atubiling parusahan si Hua Yi sa kanyang kabiguan at ikinulong siya sa basement. Si Sok Tae na kilala sa kanyang malupit na pag-uugali ay gumagamit ng mahigpit at disiplinadong pamamaraan upang turuan si Hua Yi na nagtanim ng takot sa binata. Pagkatapos na malutas ang isyu sa bulag na lalaki, si Sok Tae at ang kanyang grupo ay gumawa ng plano kasama si Chang Ho tungkol sa pagpatay kay Hang Tae. Pagkatanggap ng bayan at pagkahanap sa pari ay mabilis nilang isinagawa ang kanilang plano. Isinama nila si Hua Yi dahil sa kanyang mahalagang papel. Ginawa ni Hua Yi ang kanyang gawain ang pagpasok sa lugar ni Hang Tae upang bigyan daan ang kanyang kasamahan na magawa ang misyon. Habang nasa loob si Hua Yi ay natuklasan niya ang isang lumang larawan ng isang batang lalaki na may kapansin-pansing pagkakahawig sa kanyang sarili noong bata pa siya. Samantala nang maramdaman ng asawa ni Hang Tae na may nanghihimasok sa kanyang tahanan, nagtatago siya at agad na tinawagan ang kanyang asawa.
Agad na nahanap ni Huayi ang pinagtataguan ng asawa at nagpasya na itago ito mula sa presensya ni Sok Tae. Hindi nagtagal sa pag-uwi ni Hang Taek ay mabilis siyang pinalo ni Sok Tae at ng kanyang mga kasamahan. Habang si Huayi ay nagpasya na tulungan ang asawa ni Hang Taek na makatakas. Dahil dito nagalit si Sok Tae na nagparusa kay Huayi sa pamamagitan ng pagsabi na pinatay niya si Hyun Taek. Sa simula ay nanginginig ang mga kamay ni Huayi at ang baril ay nanginginig. Ngunit pagkatapos ng unang putok ay nagpatuloy siya sa pagpapaputok na parang ibang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Jungmin upang imbestigahan ang pagpatay kay Hyun Taek. Nadiskubre niya ang isang palatandaan sa isang payong na hindi sinasadyang naiwan ni Huayi. Ang impormasyon tungkol sa payong na humantong kay Jungmin sa tindahan ng halamang ornamental. Habang si Huayi ay kitang-kitang nabalisa at nababagabag matapos ang pagpatay. Tiningnan niya ang isang lumang larawan na nakita niya sa bahay ni Hyun Taek at pinag-iisipan ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Nang makita ni Yang Jo ang larawan na kinilala niya ang batang lalaki bilang si Huayi. Dahil sa pag-usisa tungkol sa kanyang nakaraan, si Huayi ay lihim na nakipagsapalaran pabalik sa bahay ni Hyun Taek upang maghanap ng mga clues, ngunit nang ang asawa ni Hyun Taek hindi inaasahang bumalik sa bahay. Si Huayi ay pumunta sa isang silid sa itaas upang magtago sa loob, natuklasan niya ang mga gamit ng isang batang lalaki na maayos na nakaayos kasama ang isang stack ng mga pahayagan na nagdedetalye ng pagkidnap sa isang batang lalaki 14 na taon na ang nakakaraan. Napagtanto ni Huayi na siya ang dinukot na bata. Hindi niya sinasadyang pinatay ang kanyang biolohikal na ama na si Hang Taek. Samantala ang asawa ni Hyun Taek ay nalungkot sa pagkamatay ng kanyang asawa na nagtangkang kitilin ang kanyang sariling buhay. Ngunit dumating si Huayi upang pigilan siya, dahil siya na lang ang kanyang pamilya. Samantala si Sok Tae at ang kanyang mga kasamahan ay hinahanap si Huayi. Pumasok si Huayi sa opisina ni Jin Song upang tanungin siya tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang anak ni Hang Taek. Nang tumanggi si Jin Song na ibunyag ang katotohanan na ginawa ni Huayi na patayin siya na nanunumpa ng paghihiganti laban sa kanyang mga kriminal na tagapagturo. Gamit ang mga kasuklam-suklam na kasanayan na nakuha niya sa buhay ng krimen. Sa ibang lugar nalaman ng CEO na si Jin, ang nangyaring pagpatay kay Hyun Taek at dahil buhay pa ang asawa niyo itinitigil ang kanilang planong infrastruktura na proyekto. Para malutas ang isyo inutusan ni Chang Ho ang isa sa kanyang mga tauhan na isagawa ang plano sa ospital kung saan ginagamot ang asawa ni Hyun Taek pagkatapos ng kanyang pagtatangkang magpakamatay. Napigilan ang plano dahil patuloy na pinoprotektahan ni Huayi ang kanyang ina at napagtanto na dapat niyang ipaghiganti ang kanyang ina at alisin ang mga karagdagang banta mula sa kanya. Ipinagkatiwala ni Huayi kay Yukyang ang pag-aalaga sa kanyang ina pansamantalan. Pinuntahan ni Huayi si Sok Tae at ang kanyang mga kasama para maghiganti. Gayunpaman ang kanyang mga aksyon ay natuklasan ni Bongsu na humantong sa isang matinding alitan. Sa kabila ng matinding pakikibaka na nagawa ni Huayi na makatakas dala ang mga armas. Si Sok Tae at ang kanyang mga kasamahan ay hinabol si Huayi na humantong sa banggaan ng mga sasakyan. Samantala si Jiang Min ay nakahanap ng mga clues sa pagkidnap kay Huayi 14 years ago. Mamaya sa gabing iyon, si Sok Tae ay nakatanggap ng tawag mula kay Huayi na humihimok sa kanya na makipagkita sa lokasyon ng kanyang pagkidnap 14 years ago. Si Sok Tae at ang kanyang mga kasamahan ay mabilis na nagtungo doon at napagtanto na ito ay isang bitag na itinakda ni Huayi. Ipinaalam ni Huayi kay CEO Jin ang tungkol sa nangyari kay Hang Taek. Nang marinig ito ni CEO Jin at inutusan si Jiwon at ang kanyang mga tauhan na harapin si Sok Tae. Nang magsalubong sila sa itinalagang lugar, naganap ang isang labanan. Ang marahas na komprontasyon na ito ay nagawang manalo ni Sok Tae sa kabila ng pagkawala ni Bongso at Dongbang. Samantala natuklasan ni Kite ang lokasyon ni Huayi at tinangka siyang hikayatin na itigil ang kanyang mga aksyon. Walang intensyon si Huayi na saktan si Kite dahil itinuring niyang siya ang pinakamalapit at pinakamaawaing tao. Gayunpaman ang trahedya ay dumating nang hindi sinasadyang mahulog si Kite mula sa taas at namatay. Kasabay nito si Sok Tae ay nakatanggap ng balita mula kay Chang Ho tungkol sa lokasyon sa asawa ni Hyun Taek at nagmamadaling tapusin ito. Samantala nakatanggap ng tawag si Huayi mula kay Yukyang na ipinaalam sa kanya na ang kanyang ina ay inilipat mula sa kanyang silid. Pagkarinig nito ay nagmamadali si Huayi sa hospital upang iligtas ang kanyang ina at si Yukyang. Gayunpaman habang papunta si Huayi ay naaksidente ang kanyang sasakyan. Sa ibang lugar si Jongmin ay nakakuha ng mahalagang ebidensya tungkol sa kaso at hinanap si Sok Tae at ang kanyang mga kasamahan. Samantala mabilis na tinapos ni Sok Tae si Chang Ho at pumunta sa kwarto ng asawa ni Hang Taek. Iniabot ni Sok Tae ang kanyang armas at umamin sa paghubog kay Huayi bilang isang mamamatay tao. Sinabi rin niya ang tungkol sa kanyang buhay kasama ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng kanyang mga kwento, si Sok Tae ay pinatay ang asawa ni Hang Taek bago umalis.
Samantala sa kabila ng matinding pinsala sa aksidente nagmamadaling pumunta si Huayi sa ospital at nakaramdam ng pagkabigo at galit dahil hindi niya nailigtas ang kanyang ina. Sa ibang bahagi ng lungsod, nagsimulang maghinala si Jongmin na may kinalaman si Huayi kay Sok-tae at sinubukan siyang subaybayan. Gayunpaman si Yang Ju ay ipinagtanggol si Huayi bilang isang inosente at sinusunod lamang ang mga utos ni Sok-tae. Kalaunan ay napatulog ni Yang Ju si Jongmin upang protektahan si Huayi. Ilang sandali pa ay umuwi na si Sok-tae at pinahirapan si Yang Ju dahil sa isang maliit na bagay. Biglang dumating si Huayi at agad na tinutukan ng baril si Sok-tae, nang hindi inaasahan si Jongmin ay nagkamalay at tinutukan din ng baril si Sok-tae. Si Sok-tae sa huli ay binaril si Jongmin at binalaan si Huayi na susunod na papatayin niya si Yang Ju. Dahil sa ayaw niyang mawala ang babaeng naging parang ina sa kanya. Lumuhad si Huayi at nakikiusap na huwag saktan si Yang Ju. Nilapitan ni Sok-tae si Huayi at nangakong gagawin ang lahat para sa kanya mula ngayon. Gayunpaman si Huayi ay nagpapanggap lamang na sumusunod at sa huli ay tinapos niya si Sok-tae. Si Sok-tae namatay na may ngiti at nasisiyahan na si Huayi ay naging halimaw na gusto niya. Sa ibang pagkakataon bilang tanda ng pagpapahalaga sa pag-aalaga sa kanyang ina si Huayi ay nagregalo kay Yukyang. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.